Ito ang inyong mabilisang pagtalakay sa doktrina ng pangunahing jurisdiksyon. Tatalakayin natin to based sa kasong Aquino v. Agua Tierra Oro Mina Atom Development Corp. Okay? Kasi nililinaw nito kung sino ba talaga dapat ang unang humahawak sa mga usapin sa lupa, lalo na pag technical, korte ba o ahensya gaya ng DENR? Una, yung doktrina ng pangunahing jurisdiksyon. So, ang punto rito, pag yung kaso kailangan ng special knowledge or technical expertise, di ba? Mas maganda raw kung ipaubaya muna ng korte sa administrative agency like DENR pagdating sa public land. Halimbawa, sila yung mas may alam sa pagtukoy kung ang lupa ay alienable at disposable na. So, sa kanila muna. Pangalawa, yung tinatawag na non-preclusion rule. Ito naman yung parang balanse. Ibig sabihin, kahit may kaso na sa DENR tungkol sa titulo ng lupa, pwede pa ring humawak ang korte sa mga kasong possessory. Ito yung mga usapin kung sino ba dapat ang may hawak yung pisikal na posesyon, na yon na pagtina, gaya ng ejectment cases. Mahalaga to para maprotektahan yung actual na possession habang nililitis pa sa DENR yung issue ng pagmamay-ari. Kaya para simplehan, diba? Kahit DENR ang expert sa technical side ng public lands, pwede pa rin tayong dumulog sa korte para sa mabilisang aksyon pag ang pinag-uusapan ay yung posisyon mismo. Naisip nyo ba kung paano kaya tinitimbang ng batas natin yung expertise ng ahensya versus yung karapatan ng tao na maprotektahan agad yung posisyon niya? Mag-subscribe kayo para sa mas marami pang ganitong legal na usapan na diretso sa punto.